Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Mio. Nangyari ito taong 1965. Walang eksaktong lugar, parte ng Visayas. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button. Makikita nyo rin yung TikTok shop natin, nandyan sa screen. Yun lang naman mga kabaryo, ituloy na natin ang kwento. Nang mga panahong ito ay nasa 11 anyos pa lamang itong si Mio. Nagtatrabaho sa isang malaking plantasyon ng saging ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay nasa bahay lang. Minsan din kapag may nagpapalaba ay naglalabada rin ito. Kapag sumasapit ang hapon galing eskwelahan ay pinupuntahan ni Mio ang ama sa pinagtatrabahuan nito. Nakasanayan na kasi ni Mio na kapag wala siyang ganang maglaro ay tinutulungan niya ang ama roon. Minsan nga ay natutuwa ang may-ari ng sagingan sa kanya. Kaya't kapag araw ng sahuran ng tatay niya, binibigyan din siya ng konting pera ng may-ari nito. Mabait din naman kasing bata itong si Mio. Sa murang edad ay kita niya na ang hirap ng buhay at pagsisikap ng mga magulang niya para mabigyan sila ng maayos na buhay at makakain ng 3 beses sa isang araw. Itay, kapag lumaki na po ako, magtatrabaho rin po ako sa plantasyon para konti na lang po ang gagawin mo. Mio, anak, kapag lumaki ka na, sa mas magandang trabaho ko dapat mapunta. Hindi dito sa may sagingan. Hindi itak ang hawak mo at hindi mansyado ng dagta ng saging ang damit mo. Hindi ka magiging mahirap kagaya ko. Kaya mag-aral ka mabuti, ha? Ginagawa ko naman po, di ba? Alam ko, ayaw kasi kitang magaya sa iba, anak, na mawala sa tamang landas nang dahil sa kahirapan. At baka maging rebelde ka at umakyat ng bundok. Naririnig ko pa naman na may nag-iikot dito sa atin at nanghihikayat ng mga kabataan. Minsan lang tayo mabuhay, anak. Piliin natin ang tama. Opo, tay. Kahit mahirap ang kanilang buhay, hindi kailanman nagkulang sa pangaral at paalala ang tatay ni Mio na si Aton sa kanya. Nang linggong yon ay naging pabugso-bugso ang ulan. Pero dahil arawan ng sahuran sa plantasyon, ay napipilitang pumasok pa rin ang tatay ni Mio. Hapon na noon, makulimlim at bahagya ang pag-ulan. Sa pwesto ni Aton kung saan inaalis niya ang mga patay na katawan ng mga saging para makatubo ng maayos ang mga bagong punla, may napansin naman siyang isang figura sa di kalayuan. Akala pa niya nung una, isa lang yon sa mga kasamahan niya. Pero ilang minuto na ang dumaan, ay nakatayo pa rin ito at kitang-kita niya ito sa gilid ng kanyang mata. Tinigil sandali ni Aton ang ginagawa niya at marahang nilingon ang lalaki sa pwesto nito. Ngunit nawala na. At saktong paglingon niya, ay biglang nasa likuran niya na ito. Biglang sinakmal ng lalaki ang leeg niya at sinakal siya nito na labis niya namang ikinabigla. Kinilabutan siya nang makita mismo ng kanyang dalawang mata ang mabilis na pagbabago ng itsura nito. Bigla itong naging isang nakakakilabot na halimaw. Namumula ang mga mata nito at binalot ng maitim na balahibo ang muka at buong katawan. Naramdaman ni Aton ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang leeg. Nang akmang bubutasin na ng nilalang ang dibdib niya, isang binata ang dumating at sinipa ng malakas ang nilalang na yon. Wala talaga kayong pinipiling oras. Bibigyan kita ng pagkakataon na umalis ngayon. Pero sa susunod na makita ulit kita, kahit sino pa sa mga kalahi mo, hindi ko nabubuhayin. Natulala si Aton ng sandali sa nangyari. Bumalik lang ang kanyang ulirat nang makitang nag-anyong bilang aso
ang umatake sa kanya at tumakbo papunta sa dulo ng plantasyon hanggang sa may kakawyan. Pinagmasdan naman ni Aton ang binatang nasa harapan niya na noon ay nakasunod pa rin ang tingin sa nilalang na biglang umatake sa kanya. Batak ang katawan ng binatang yun. Halatang napakalakas ng pangangatawan nito. Ngunit maliban doon, may kakaibang oras sa kanya at napakalakas nun. Pero hindi ang tipo na nakakatakot sa pakiramdam ni Aton. Humarap ang binata sa kanya na may halong pag-aalala. Tinapik naman siya nito at tinanong ang kalagayan niya pero hindi naman agad siya nakapagsalita. Manong, ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Sino ka, iho? Parang ngayon lang kita nakita rito ah. At anong klaseng nilalang yung kanina? Ako po si Aboy. At dayo lang po ako rito. At aswang po yung umatake sa inyo kanina. Mabuti na lang pala at napadaan ako. Kung hindi malamang, nilapa na po kayo nun. Mayroon din palang mga kagaya nila sa lugar na to. Dapat pala talaga ay di ako nagpakampante gaya ng sabi ng tatay ko. Aswang? Ganun pala ang totoong itsura ng aswang. Mga kwento lang sila ng mga lolo at lola ko rati sa amin. Hindi ko lubos sa kalain. Totoo ang mga kagaya nila. Marami po ang uri nila at isa lang po yung nakita nyo kanina. Aton nga pala ang pangalan ko. Manong o Kuya Aton na lang ang itawag mo sa akin, iyo. Ikaw na ang bahala. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa akin. Ang lakas ng sipa mo kanina. Halatang sanay at praktisado ka. Maganda rin kasi ang pangangatawan mo, bata. At sa nakikita ko sa'yo, sanay ka rin sa mga mabibigat na trabaho. Ay, opo, Manong Aton. Pagtotroso, kargador, at kung ano-ano na pong naranasan kong trabaho sa amin. Sa niyugan at guman din po, nakapagtrabaho na rin ako. Taga saan ka ba, iyo? At bakit ka napadpad dito sa amin? Kotabato po. Sumubok lang po rito kasama ang kaibigan ko. Kaso, siya lang po yung tinanggap sa papasukan sana naming trabaho eh. Kaya heto po ako ngayon, sinusubukan maganap dito. Naisipan ni Aton na tulungan makapasok sa plantasyon itong si Aboy. Kaya't nang matapos ang oras ng trabaho niya, ay dinala niya ito mismo sa amo nila. Sakto namang kailangan pa ng tao, kaya't tinanggap agad itong si Aboy. Tuwang-tuwa naman ang binatang yon dahil sa wakas ay may trabaho na ito. Nang pauwi na sana si Aton, ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Tinanong niya naman si Aboy kung malapit lang ba ang tinitirhan niya doon. Ang sagot naman ng binata ay hindi, dahil wala nang dumadaang masasakyan. Nang mangganoong oras ay inalok ni Aton si Aboy na doon muna ito sa kanila at bukas ay saka na lamang siya bumalik sa bahay ng kaibigan niya. Pumayag naman itong si Aboy kaya't dumiretso na sila sa bahay nila Aton. Pagkarating naman nila ay saktong nagluluto pa ang asawa ni Aton na noon ay buntis sa pangalawang anak nila. Habang si Mio naman ay nasa lamesa at gumagawa ng kanyang takdang aralin. Nang makita naman ni Mio ang kanyang tatay ay agad na sinalubong niya ito at nagmano. Tay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Sino po siya, itay? Si Aboy, anak. Aboy, si Mio ang panganay ko. Kuya Aboy na lang ang itawag mo sa akin, Mio. Alam mo ba, Mio, anak, sinugod ako ng mabangis na hayop kanina sa may sagingan at niligtas ako ni Aboy. Talaga po, itay? Oo, anak. Sa katunayan nga niyan, wala siyang ginamit na kahit na anong sandata. Namangha naman si Mio sa narinig niya mula sa kanyang ama. Tiningnan niya ang binata. Mukha namang pangkaraniwan lang ito. Ngunit nang iangat na ng binata ang kanyang pangitaas na damit, dahil basa ay nakita ni Mio ang kulay berde na tela
na nakapalibot sa bewang nito. Pansin din niya ang kakaibang kwintas at pulseras na suot nito. Napansin din ito ni Aton dahil basa ang kanilang mga damit ay binigyan muna ng maisusuot ni Aton itong si Aboy para naman makapagpalit na muna. Nang matapos ang hapunan, natulog na ang mag-ina ni Aton. Nasa kanilang balkonahe naman noon itong si Aboy. Nakaupo lang ito at tila malayo ang iniisip. Nilapitan naman ni Aton itong si Aboy at inabutan ng isang stick ng sigarilyo. Nagulat naman itong si Aboy at tinanggap na lang yon. Kasabay ng paninde na binigay rin ni Aton sa kanya. Nagpasalamat naman siya at hinit-hit ito sabay tingin mula sa malayo. Oh, Aboy, bakit hindi ka pa matulog? Maaga pa tayo bukas. Hindi pa po kasi ako inaantok, kuya eh. Kaya dito na po muna ako. Siya nga po pala. Salamat sa pagtulong sa akin na magkaroon ng trabaho ha. Pati na rin po sa pagpapatuloy rito sa bahay nyo. Kahit na hindi mo pa ako lubusang kakilala. Alam mo, Aboy, madali akong makaramdam kapag ang tao ay masama o mabuti. Siguro marahil na rin sa mga turo ng lolo ko noon sa akin. At ramdam ko na isa kang mabuting tao. Pero ramdam ko rin na may iba ka pang sadya sa lugar namin kaya ka naparito. Yung nakapalibot sa bewang mo, alam ko na ang may mataas na antas sa kaalaman sa lihim na karunungan lamang ang nagtataglay niyan. Paano niyo po nalaman? Isang antingero ang lolo ko, Aboy. Hindi nga lang pumayag noon ng tatay ko na manahin ko ang mga kaalaman taglay niya dahil ayaw ng tatay ko na mapahamak ako. Pero mahusay yon. Hanggang nagbinata ko ay sumasama ako roon eh. Di nga lang alam ng tatay. Sa akin naman po, ipinasa lang sa akin ng tatay ko. Patunayan na sa akin nga ang 4 na pinakamalakas na mutyana niya na dapat pala di niya ibinigay sa akin. Anong ibig mong sabihin, Aboy, na hindi dapat niya ibinigay sa'yo? Napas lang po kasi ang tatay ko ng isang malakas na aswang. Isang gabunan. At kaya po talaga ako nandito ay para hanapin ang aswang na iyon. May nakapagsabi po kasi sa akin na dito banda sila lumipat ng teritoryo matapos silang makalaban ng tatay. At napatunayan ko po yon kanina nang atakihin ka ng isa sa kanila. Sa katunayan, Aboy, ngayon pa lang ako nakakita ng aswang sa tanang buhay ko. Lagi kasi akong iniiwas ni tatay noon na sumama kay lolo. At ang lolo naman kapag may laban ay di talaga ako sinasama. Baka raw kasi mapahamak ako. Dahil naman sa sinabing yun ni Aton kay Aboy, sinabi ng binata kung bakit hindi nito pinaslang ang aswang na umatake sa kanya. Ito ay dahil nilagyan siya nito ng marka. May duda si Aboy na marami itong kasama at marahil alagad ito ng aswang na hinahanap niya. Batid niyang babalikan ng aswang si Aton, kaya't nanghingi ito ng tulong na mahanapan siya ng trabaho. Kinabahan naman si Aton sa narinig lalo na at buntis pa ang asawa niya. Sinabihan ng binata si Aton na huwag matakot at huwag itong sabihin pa sa pamilya niya. Ngunit ang di nila alam, habang nag-uusap sila, ay naririnig sila ni Mio. Doon mas nagkaroon ng interes ang bata sa bagong kakilala ng tatay niya. Kinabukasan ay nagsimula na itong si Aboy sa trabaho niya sa may plantasyon ng sagingan. Tinuruan at ginabayan siya ni Aton sa mga kailangan niyang gawin para maging madali ang trabaho niya. Hindi naman naging mahirap para kay Aboy ang trabaho dahil halatang sanay nga ito sa trabaho sa bukid. Bagay na labis ikinatuwa ni Aton. Bukod kay Aton, ay wala nang tiwala si Aboy sa mga tao roon kahit katrabaho pa nila ang mga ito. Ano, Aboy? Kaya ba ang trabaho rito? Kaya naman po, Kuya Aton. Napakalawak pala ng sagingan na to. Patay rin po ba yung banda sa may kakahuyan? Iisa lang din na may-ari? Oo yata, Aboy.
Pero hindi na kami umabot sa pagtatanim dyan. Di na raw kasi pwede eh. Sa pagkakaalala ko sa kabila niyan, sabi ng mga taga rito may mga rebelde daw yan. Dati pa yon na naririnig ko ng bata pa ako. Pero sabi ng lolo ko noon, hindi lahat ng nasa bundok o kakahuyan mga rebelde. Kadalasan na swag. Dati hindi ako naniniwala. Pero nang makakita ako ng nakaraang araw, naniniwala na ako. Hindi po kaya nasa kabilang bahagi ng kakahuyan na yan ang hinahanap ko. Posible. Pero hindi ko rin alam, Aboy eh. Nasa gitna naman sila ng pag-uusap nang sinita sila Aboy ng isa sa mga katrabaho nila. May 3 pa itong mga kasama. Mahilig itong mangikil sa mga kasamahan nila. Wala namang makapagsumbong dahil grupo sila. Kapag hindi ka sumunod sa mga gusto nila, ay pagkakainteresan ka nila. Ang mahirap pa ay idadamay pa nila, pati pamilya mo. Dahil dito ay hindi na pumapalag pa si Aton para sa kaligtasan niya at sa kanyang pamilya. Araw kasi ng sahod ng araw na yon, kaya pinaalalahanan ng mga ito si Aton na magbibigay dapat ito. Ang leader ng grupo ng mga yon ay ang mismong tagapagbigay ng kanilang mga pasahod. Tumangulang naman si Aton at sinabing magbibigay siya, kaya agad na umalis ang mga ito. Bakit pa kayo magbibigay, kuya? Ang liit na nga lang ng kinikita nyo para sa pamilya nyo. Papartehan nyo pa sila? Aboy, kapag hindi namin sila sinunod o kapag nagsumbong kami sa may-ari, ipapahamak lang namin ang mga sarili at pamilya namin. At baka madamay pa si boss. Ang bait pa naman nun. Pinatatakuto ng grupo nila sa lugar na to. Ako ang bahala sa'yo, Kuya Aton. Basta kahit na anong mangyari, huwag mong ibibigay ang kita mo. Tignan mo ang gagawin ko mamaya. Nang matapos ang araw na yon, ay pinahanay na lahat ng trabahador para sa kanilang sahod ng linggong yon. Walang mababakas na saya sa mga mukha nila dahil alam nilang harap-harapan na naman silang pinagnanakawan. Di rin makapalag ang mga ito dahil sa takot para sa buhay nila. Malalaki naman ang ngisi ng 4 na trabahador na lumapit sa kanila ng hapong yon. Sahod lang kasi nila ang walang bawas at may dagdag pa ito mula sa iaawas sa ibang mga trabahador. Malawak din ang ngiti ng nagpapasahod. Naninigarilyo pa ito at halos hindi na magkasya sa kanyang kinauupuan dahil sa laki ng tiyan. Naunang pumila si Aton at nang saktong babawasan na ang sahod nito, inagaw ito ni Aboy. Kwinestyon niya ang ginagawa ng mga ito na bakit babawasan ang sa kanila pero yung 4 na trabahador ay hindi. Kwinelyohan ng lalaki si Aboy at hinila pabalik pero walang pagkatinag sa mukha ng binata. Sa halip ay hinamon pa niya ang mga ito. Sige, ibibigay ko ang lahat ng sahod ko kapag napatumba ko ng 4 na alipores mo parang mga aso. Pero kapag hindi, lahat ng perang kinuha nyo sa mga kasama ko ibabalik nyo. Dahil kung hindi babalikan ko kayo at makakaabot na sa may-ari ang kabalastugan nyo. Natawa naman ang lalaki sa sinabi niya. Gayon din ang 4 na trabahador na mga alipores nito. Pinigilan ni Aton itong si Aboy dahil panganib at kapamakan ang mangyayari sa kanya kapag ginawa niya yon. Maging ang mga kasama nila ay natakot din para sa kanya pero pinakalma niya ang mga ito. Malalaki ang mga kalaban ni Aboy habang siya manipis pero batak at matigas na ang pangangatawan. Isa-isang sumugod ang mga ito, ngunit isang suntok at isang sipa lang ni Aboy ay napatumba niya na ang mga ito. Dito na nabuhayan ng loob ang mga kasama niya nang makitang may ilalaban siya sa mga ito. Lalo namang nag-init ang ulo ng 4 na lalaking yon. Dahil dito, napakuha na ang mga ito ng itak na ginagamit nila sa may sagingan. Dito na kinabahan si Aton
dahil armado na ang mga kalaban ni Aboy. Pero walang kahit nakatiting na takot ang masisilayan sa mukha ng binatang yon. Kalmado lang ito na para bang sigurado na siya ang mananalo sa alanganing labanan na yon. Sabay na sumugod ang apat sa kanya. Pero parang kidlat, sa bilis na maging ang mga kasamahan ni Aboy ay hindi alam kung papaano yon nangyari. Nakita nilang sabay na tinaga ng apat na lalaki si Aboy. Ngunit kahit konting sugat ay wala itong natamo. Napaatras sa gulat ang apat na yon. At maging ang lalaking malaki ang tiyan na tagabigay nila ng sahod ay nagulat sa mga nangyari. Tumalon at pumaikot ng sipa itong si Aboy, dahilan para tumilapon ang apat na trabahador. Nilapitan niya naman ang lalaking nasa lamesa at kinuha ang sahod niya. Ibalik mo ang mga kinuha mo sa kanila. Nanginginig naman na napatango ang lalaking yon at binalik ang mga kinuha niya sa ibang mga trabahador. Pagkatapos nun ay inayanan ni Aton si Aboy sa kanilang tahanan. Bumili naman sila ng karne para ulam at pampulutan na rin at 2 bote ng alak para sa kanila. Napahanga si Aton sa gilas at tapang na pinakita ni Aboy, lalo na sa pagtatanggol nito sa kanila. Naikwento naman ni Aton sa asawa ang ginawa ni Aboy para sa kanila at labis na natuwa ang may bahay ni Aton dahil nabis na pahirap sa pamilya nila ang ginagawa ng mga taong yon. Kakarampot na nga lang ang kinikita ni Aton ay binabawasan pa nila. Habang nagkikwento naman si Aton at nakikinig ang anak na si Mio, ay namamangha ang bata kay Aboy. Mas gusto niyang makita kung papaano ito makipaglaban sa personal at hindi lang base sa narinig niyang kwento ng tatay niya. Kuya Aboy, pwede niyo rin po ba akong turuan makipaglaban? Niloloko-loko kasi ako minsan ng mga kaeswela ko kasi maliit po ako. Pero ikaw, natalo mo po yung mga malalaking mama sa plantasyon. Mio, hindi ka dapat matutong makipaglaban para manakit ng ibang tao. Ni halos wala nga akong ginawa sa mga lalaki na yung kanina Ang turo kasi ng tatay ko, hanggat maaari kung kaya pang iwasan at huwag lumaban gawin mo. Pero sa akin kasi kapag abusado ang isang tao, lalo na sa kapwa, dapat lang talagang turuan na ng leksyon. Oh, Mio anak, narinig mo ang sinabi ng Kuya Aboy mo. Umiwas sa gulo at huwag init ng ulo ang pairalin. Sila naman po kasi ang nauuna po itay. Minsan, sobra na po kasi sila. O sige, ganito na lang anak. Pupunta ako ron sa eskwelahan para kausapin ng mga yon. Tatay naman, lalo lang po akong pagtatawanan Gusto ko pong matuto mula kay kuya para turuan sila ng leksyon nang sa ganun di na po nila akong guguluhin. O sige Mio, hayaan mo sa linggo tuturuan kita. Talaga po Kuya Aboy? Yes, salamat po. Dahil sa walang matuluyan si Aboy ay pinatuloy na muna ito ni Aton sa kanila. Sa katauhan niya, parang nagkaroon ng kapatid si Mio. Araw ng linggo, tinupad niya ang pangako niya kay Mio. Natuturuan niya ito kung papaano lumaban para ipagtanggol ang sarili niya. Tuwang-tuwa naman itong si Aton at ang asawa niya dahil nakikita nilang masaya ang anak nila kasama si Aboy. Nang ilang oras na silang nagsasanay, ay pinagpahinga na muna ni Aboy si Mio. Napaupo naman sila sa 2 putol na kahoy na ginawang upuan ni Aton. Parehas na pinagpapawisan ang dalawa, pero bakas sa mga mukha nila na naaaliw silang pareho sa ginawa nila. Napangiti na napatingin si Mio kay Aboy at napansin din naman ng binata na nakatitig si Mio sa kanya. Kuya Aboy, may mga kapatid ka pa ba tsaka mga magulang pa? Wala akong kapatid Mio at wala na rin yung mga magulang ko. Mayroon pa sana si tatay, kaso may nakalaban siyang aswang
Natalo siya kasi lahat ng panangga niya ibinigay niya sa akin para maligtas ako. Kagaya po ba nung umatake kay tatay sa may sagingan? Oo, Mio, kagaya nun. Pero mas malakas na uri. Kaya di kinaya ng kakayahan ni tatay. Mula naman sa pamilya ng mga antingero at manggagamot, ang pamilya ni Aboy. At dahil siya lang ang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ama, at marami nang nakalabang iba't ibang uri ng nilalang ang tatay niya. Sa murang edad pa lang, ay hinasa na siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban. Espiritual man yan at pisikal. Para bang hinahanda na siya ng kanyang ama sa isang digmaan na hindi niya alam kung kailan. Kinakatakutan si Aboy sa lugar nila, hindi bilang isang abusadong tao para sa mga may hina, kundi sa mga malokong tao sa kanilang lugar. Kapag nakita na siya ng mga ito, ay agad na umiiwas na ang mga ito dahil wala pang isa ang nakakatagal sa kanya sa pakikipaglaban. Binibigyan niya naman lagi ng pabor ang kanyang sarili sa labanan ng sa ganon ay hindi siya maging dehado sa uli. May nakalaban na mga aswang ang kanyang ama. Hindi ito agad natalo dahil sa lakas ng mga kargada nito. Ngunit dahil sa posibleng panganib ng maaaring mangyari sa kanya, ay ibinigay ng tatay niya ang mga malalakas na mutya at pangontrang meron ito. Dahil para sa tatay niya ay matanda na siya. Naging mahaba na ang panahon niya sa mundong ibabaw at ang kanyang anak ay nagsisimula pa lamang na harapin ang lahat sa mundo. Binalikan ng mga aswang at ng pinuno nito na isang matandang gabunan ang kanyang ama. Hinarangan ng mga ito sa daan ang matanda isang gabi at nang mabatid ng mga ito na mahina ang kanyang depensa at wala ang kanyang anak na si Aboy, hindi na agad sila nagsayang ng oras at doon winakasan ang buhay nito. May mga nakakita ng pangyayari na isang kilalang antingero lang din ng kanyang ama, ngunit hindi kasing taas ng antas ng kaalaman at kakayahan na meron silang mag-ama. Sinabi nito kay Aboy kung saan maaring nagpunta ang mga ito, kaya't mula Cotabato ay sinadyang tunguhin ni Aboy ang bayan ng Davao del Norte. Oh, Aboy. Mio, anak. Kakain na, halina kayo. Uy, kakain na raw. Magugas ka muna ng kamay mo, Mio. Apo, Kuya Aboy. Nakangiti pang naglalakad si Aboy para pumasok ng bahay nang biglang nagpaiwatig ang mga mutya niya at ang kanyang gabay na may kalaban sa paligid. Tirik naman ang araw pero ramdam ni Aboy na may aswang sa paligid nila. Dito na naalarma si Aboy. Dahil dito ay pumasok na siya ng bahay at nagkunwaring humihingi ng asin sa asawa ni Anton. Tinuro at binigay naman ito sa kanya. Pasimple namang umusal ng orasyon si Aboy habang sinasaboy ang asin sa paligid ng bahay ng pamilya ni Aton. Hindi niya alam ang pakay ng mga ito, pero hindi rin siya kampante sa presensya ng nilalang na nasa paligid lang nila. Matapos niyang masiguro na may harang na ang bahay ng pamilya ni Aton, ay pumasok na siya para sumabay na kumain sa mga ito. Nang sumapit na ang gabi, sinabihan ni Aboy si Aton na kahit anong mangyari ay huwag palalabasin ang bahay ang pamilya niya dahil umaga pa lang ay may umaaligid na sa bahay nila. Hindi naman makakapasok ang mga ito dahil protektado niya na ito ng orasyon. Lumabas ng bahay si Aboy at pasimpleng naglakad sa kung saan walang mga tao ang maiistorbo o mapiperwisyo, at nang nasa liblib na parte na siya, saka naman ito huminto. Alam kong nasa paligid lang kayo. Dinala ko na kayo rito dahil wala naman laban ng mga ordinaryong tao na naroon. Kaya kung may kailangan kayo, sa akin nyo subukang humarap. Dito na sinimulan ni Aboy ang mag-orasyon bilang proteksyon na rin sa kanyang sarili. Hindi rin basta-basta
ang mga kaalaman at kargada niya. 4 na malalakas na mutya ang nasa katawan niya. Ang mutya ng pangil ng kidlat, mutya ng bulalakaw, mutya ng tubig, at ang kilalang mutya ng engkanto o bato-omo. Maliban sa mga ito, balot din ng iba pang pandepensa itong si Aboy, kung saan kahit anong sandata ay hindi basta tumatalab sa kanya. Hindi rin siya agad na nakikita ng kalaban sa oras ng labanan dahil kaya niyang pukulan ng sabulag ang kalaban nang sa gayon ay hindi siya makita at magiging pagkakataon niya ito para naman atakihin sila. Nanatili naman siyang kalmado dahil pinakikiramdaman niyang maigi ang kanyang paligid dahil anumang oras ay maaring umatake ang kalaban kung saan. Ilang sandali pa nga ay ilang mga pag-angil na ang kanyang narinig. Dito niya na hinugot ang kanyang punyal. Nagawa naman sa tanso na may basbas din ng simbahan at 7 engkanto na bigay pa ng kanyang ama. At mula sa kung saan ay nagsilabasan ang malalaking itim na aso, direktang umatake ito sa kanya. Sinalubong niya ang mga ito, ngunit kahit dulo ng mga kuko nila ay hindi man lang dumapo sa kanya. Mukhang malilibang ako sa inyo. Oras na galawin niyo ang pamilya ng kaibigan ko. Higit pa sa kamatayan ang ipapataw ko sa inyo. Masyado ka namang matapang, iho. Pero huwag ka sanang lumabis. At baka buhay mo rin ang malagay sa alanganin. At sino ka namang matanda ka? Maangas ka rin magsalita gaya ng iyong ama. Kaya hindi tumagal ang buhay niya eh. Ikaw ang pumaslang sa kanya. Kung ako man o hindi, mahalaga pa ba? Ngumisi lang ng nakakaloko ang matandang lalaki kay Aboy. Sinubukan niyang sugurin ito, pero mabilis siyang hinarangan ng mga asong umatake sa kanya kanina. Bumalik ang mga ito sa pagiging normal na mga tao at doon niya na nakilala ang mga ito. Tinitigan ni Aboy ang bawat isa sa kanila at ito ang mga nakaengkwentro niya sa plantasyon ng sagingan. Ngumisi lamang ang mga ito nang may panunuya sa kanya na tila inaakalang mahina siya at madali lang talunin. Hindi nila alam na pinipigilan lang ng binata ang kapangyarihan na meron siya. Muli namang sumugod ng paisa-isa ang mga ito. Normal na lakas lamang ang ginagamit niya sa mga ito na parang tila ba sinasabayan niya ang laro nila. Nalilibang na sa pakikipaglaban itong si Aboy nang biglang mabanggit ng isa sa mga ito na may naaamoy silang tao sa paligid. Naalarma naman si Aboy. Agad na lumingon ito sa paligid. Dito niya na napansin ang anak ni Anton na si Mio. Hindi niya namalaya na sinundan pala siya ng batang yon. Nang mawala sa kalaban ang atensyon ni Aboy, dito na siya muling inatake ng mga aswang. Tumilapon si Aboy sa malakas na sipa ng isa sa kanila. Sinusubok niyo talaga ang lakas ko. Pinagmasdan lang ng matandang aswang ang mga alipores niya at si Aboy. Ngunit ilang sandali pa, biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Napapalitan ito ng pagkabigla. Sa isang kisap mata kasi, biglang nasa likuran na ng mga lalaking aswang itong si Aboy. Isa-isa niyang tinarak ang punyal na hawak niya sa likuran ng mga ito. Hindi sila nakapaghanda. Parang nawala na lang bigla sa hangin ang binata at huli na nang mapagtanto nilang nasa likuran na nila ito. Napaangil naman ang mga ito dahil sa galit, sugatan, pero nandoon pa rin ang pagnanais na talunin at tapusin ang binata. Sinasadya ng binata na agawin ang atensyon ng mga ito para hindi nila makita si Mio na noon ay nagtatago sa katawan ng isang puno at nakatingin lamang sa kanila. Panay ang sulyap ni Aboy sa bata
para magtago ito at naintindihan naman ito ni Mio. Ngunit kapag may mga pagkakataong naririnig niyang mainit na ang labanan, ay hindi niya maiwasan ang mapasilip sa mga ito. Hindi na pinagbigyan ni Aboy ang mga yon. Hinawakan niya ang ulo ng isang aswang at dito itinarak niya ang punyal sa leeg nito, sabay usal ng orasyon. Nakita ni Mio na biglang lumiwanag ang mga mata ni Aboy na para bang nasasaniban ng engkanto ang katawan niya. Napaslang ni Aboy ang dalawang alipores ng matandang aswang. Tiningnan ng matanda ang binata at napangiti ito. Napahanga mo ko, binata. Totoo nga ang sinasabi nilang babagsik ka. Mahusay ang iyong ama, pero mas mahusay ang paghubog niya sa iyo. Pero makinig ka sa sasabihin ko. Mamamatay ka rin kagaya niya. Sa susunod na pagkikita natin, isusunod na kita. Kahit ngayon mo pa ako labanan, hindi ako natatakot sa iyo. Pinaghandaan kita. Kaya't sisiguraduhin kong mas magiging mahirap ang pagdadaanan mo sa mga kamay ko kaysa pinaranas mo sa tatay ko. Masyado kang mayabang, bata. Ganyan din kayabang ang ama mo bago siya binawian ng buhay. Sampain kang nilalang ka. Umahalakhak na umalis ng lugar na yon ang matandang aswang na di man lang nagpakilala kay Aboy kung sino. Napupuyos siya sa galit ng mga sandaling yon. Pero gaya ng sabi nito, magkikita pa sila ulit kaya't mas paghandaan niya ito. Naalala niyang buntis ang asawa ni Aton. Kailangan niyang mas pangalagaan ang pamilya nito dahil baka ito ang puntiryahin ng mga kalaban niya. Hindi rin niya magawang umalis at iwan ang pamilya nila Aton dahil minarkahan na ng aswang ang kaibigan at kahit saan sila magpunta ay masusundan sila ng mga ito. Hindi niya hahayaang mapahamak ang mga taong kumukup at naging mabuti sa kanya. Nang batid niya na wala ng mga aswang sa paligid, sa kanya tinawag si Mio. Nagulat pa ang batang yon nang tawagin niya. Marahan naman siyang lumabas mula sa pinagtataguan niya. Walang ekspresyon na mukha ang pinakita sa kanya ni Aboy. Tahimik lang ang bata nang ayain na siyang umuwi ni Aboy. Mio, anak, saan ka ba nanggaling na bata ka? Kanina pa nag-aalala ang nanay mo sa'yo. Pasensya na po, itay. Sinundan ko po kasi si Kuya Aboy eh. Wala naman pong nangyari sa kanya, Kuya Aton. Pahinga ka na, Mio. Sa susunod, huwag mo nang gagawin ulit yon. Delikado yung ginawa mo kanina. Mabuti na lang at nakita kita kaagad. Ano bang nangyari, Aboy? Patulogin mo po muna sila, Kuya. At may pag-uusapan po tayong importante. Pinapasok na ni Aton ang anak sa kwarto nito para makapagpahinga na rin sila ng kanyang ina. Pero hindi pa rin ito natutulog. Pinakikinggan pa rin ito ang usapan ng tatay niyang si Aton at ng binatang si Aboy. Dito na sinabi ni Aboy kay Aton na kaya siya umalis ay para ilayo ang mga aswang na maaga pa lang ay umaaligid na sa paligid ng bahay nila. Kahit piliin pa nila ang umalis at pumunta sa ibang lugar, ay masusundan pa rin sila dahil minarkahan na siya ng aswang at maaring madamay pa ang kanyang pamilya. Saglit namang natahimik itong si Aton. Naiinis siya dahil sa isip niya. Wala naman siyang ginawang masama, pero sa kanya pa nangyari ito. Pinatatag naman ni Aboy ang loob niya at pinangako na poprotektahan sila habang naroroon siya. Dahil sa banta ng panganib, nagtanim ng mga pangontra si Aboy sa paligid ng bahay nila Aton. Ginawan din niya ng proteksyon ang asawa nito, lalo na at buntis ito. Silang lahat ay ginawa ni Aboy. Mas maigi ng ang handa kaysa maging pabaya at magsisi sa huli. Lumipas din ang ilang buwan.
Naging tahimik ang pamumuhay nila, pero hindi pa rin nawawala kay Aboy at Aton na mag-ingat, lalo na at nararamdaman pa rin niyang may umaaligid na aswang sa paligid ng bahay nila. Nalalaman ito ni Aboy sa pamamagitan ng langis na ginawa niya. Kuya Aboy, saan po ba nanggaling ang mga aswang? At bakit po sila pumapas lang ng tao? Sabi ng tatay ko, Mio, mula sila sa mga anghel na tumalikod sa utos ng Diyos at nakihalubilo sa mga tao. Pero kasalanan yon dahil iba ang inilaan ng Diyos sa kanila at sa ating mga tao. Tapos, hindi po nila sinunod ang Diyos? Oo, Mio. Kaya pinarusahan sila at isa sa mga kaparusahang yon ay ang maging kung ano sila ngayon. At dahil mahal ng Diyos sa mga tao, mula sa mga masunuring anghel, nagbigay siya ng mga bagay at kaalaman mula sa kanya at sa kalikasan para alagaan ng mga tao. Natakot ako nang makita ko na mga aswang pala ang mga ibang kasama niyo ni tatay sa may plantasyon. Pero nawala po ang takot ko kasi kasama ka naman po namin eh. Pumapasok pa rin naman sa trabaho ang dalawa, gaya ng inaasahan. Hindi na nga pumasok ang mga nakaengkwentro ni Aboy nung araw na yon. Pero alam niyang nasa paligid lang ang iba sa mga ito dahil dalawa sa mga kasama nito ang napaslang niya at alam niyang babalikan siya ng mga ito. Sa plantasyon naman, hanggat maaari ay hindi inaalis nila Aton at Aboy ang paningin sa isa't isa. Normal pa rin ang kanilang pamumuhay. Hindi na rin naging iba pa ang turing nila Aton kay Aboy. Naging pamilya na ang tingin nila rito. Naging tahimik at payapa ang ilang buwan. Isang araw, naisipang mamili nila Aton at Aboy sa sentro dahil ubos na ang supply sa kanilang bahay. Bago naman sila umalis, ay hinabili ni Aton sa asawa na wag lalabas ng bahay lalo na ang anak na si Mio dahil alam nilang gagala na naman ito para manghuli ng gagamba o di kaya ay sumama sa mga kaibigan niya. Gusto naman sanang sumama ni Mio pero hindi pumayag ang tatay niya dahil walang kasama ang kanyang ina sa bahay nila. Ngunit sa hindi inaasahan ay inabot ng gabi ang dalawa dahil sa dami ng tao. Habang nagluluto sa kusina ang nanay ni Mio, nang magdidilim na, ay tahimik na inaya siya sa bintana ng mga kaibigan niya na maglaro sandali. Tinanggihan niya ang mga ito dahil na rin sa bili ng tatay niya. Ngunit kalaunan ay nakumbinsi rin siya ng mga ito. Maingat siyang tumalon sa bintana at tumakas kasama ang mga kaibigan niya. Uuwi agad ako ha. Lagot ako kay tatay kapag naabutan niyang wala ako sa bahay eh. Tumango naman ang mga kaibigan ni Mio. Habang naglalaro siya, kasama ang mga kaibigan ay tinawag siya ng ina para utusan na tulungan sa paglilinis at hiwa ng mga gulay. Ngunit nakailang tawag na ang ina sa kanya ay hindi pa rin ito sumasagot. Hinanap nito sa buong bahay ang anak pero hindi niya ito nakita. Natakot ito dahil gabi na at wala sa bahay ang anak. Gayon din ang asawa at si Aboy. Bumaba ito ng hagdan at paulit-ulit na tinawag ang anak. At saktong pagkaalis nito sa hangganan na nilagyan ni Aboy ng pangontra, isang matandang lalaki ang bigla na lamang lumitaw sa harap niya. Kakaiba ang tingin nito, bagay na nagbibigay ng takot sa babae. Lumakas ang kabog ng dibdib ng ina ni Mio na umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso. Dahil doon ay saka pa naisipan ni Mio na bumalik ng bahay nila. At doon nakita niya ang nanay niya na may kausap na matandang lalaki at pamilyar ito sa kanya. Ito ang matandang lalaki na kasama ng mga aswang na nakalaban ni Aboy. Nakaramdam ng takot at pag-aalala si Mio para sa nanay niya. Huwag kang matakot sa akin. Kaibigan ako. Mukhang wala kang kasama.
Kaya sasamahan na lamang kita. Nakita ni Mio na iniabot ng matandang lalaki ang kamay nito sa kanyang ina. Naramdaman naman ito ang pagkulo ng langis na nasa maliit na bote na nasa bulsa ng suot nitong duster. Biglang nanlamig at nanginig ang buong katawan ng babae dahil sa kakaibang takot na hatid ng matanda sa kanya. Magalang naman itong nagpaalam na papasok na sa loob. Ngunit dahil nga sa matinding takot ay hindi nito magawang bilisan ang mga hakbang niya. Nahawakan siya ng matanda at bago pa siya makalingon ay nagpalit na ito ng anyo. Naging isang aswang nagabunan ito. Dito na napasigaw sa matinding takot ang babae. Hindi pa rin magawang lumabas ni Mio sa pinagtataguan niya. Umiiyak na sa matinding takot ang ina ni Mio, lalo na nang himasin nito ang kanyang tiyan na noon ay malapit na rin ang kabuwanan. Kuya, itay, dumating na po kayo. Tulungan niyo po si nanay. Ilang sandali pa ay biglang nabitawan ng matandang aswang ang babae nang makaramdam ito ng sakit sa kanyang bandang tenga. Nang hawakan niya ito ay doon niya napagtanto na natapyas na pala ito. Inihagis ni Aboy ang punyal niya at saktong tinamaan ito ang tenga ng matandang aswang. Dito mabilis na pumasok ng bahay ang ina ni Mio kahit nanginginig pa rin ito sa takot. Inorasyonan ni Aboy ang mag-ama ng panandaliang sa bulag ng sagayoy. Hindi ito makita ng gabunan. Kuya Aton, pumasok na po kayo ni Mio sa loob ng bahay at siguraduhin mo pong nakasarado lahat ng pinto. Sige, pero Aboy, mag-iingat ka. Mukhang malakas ang isang yan. Kahit paano mo pa sila itago, bata, at protektahan. Kapag oras na natapos kita, isusunod ko rin ang pamilya nila. Yun ay kung hahayaan kita. Sino ka bang halimaw ka? Dalino, yan ang aking pangalan. Maigi nang alam mo bago ka sumunod sa iyong tatay. Mali ka dahil ngayon ang oras na ibabalik ko ng doble ang ginawa mo sa kanya. Dito mabilis na sinugod ni Aboy ang nilalang at sa di inaasahan, malakas ito. Malayo sa inaakala ni Aboy. Lahat ng atake niya ay nasasalag at naiiwasan nito. Para bang alam niya ang bawat magiging kilos ng binata. Isang malakas na suntok sa sikmura ang biglang pinakawalan ng nilalang. Hindi naman ito napaghandaan ni Aboy kaya't tumilapon siya at nabangga sa katawan ng isang maliit na puno. Sinamo ng nilalang ang mga alipores niya at pinatalon niya ang mga ito sa bubungan ng bahay nila Aton. Napasigaw naman sa takot ang mag-ina ni Aton. Nainis naman dito si Aboy dahil parang winawala siya sa konsentrasyon ni Delino. Pero hindi siya nagpatinag. Hindi siya nagkulang ng paalala kay Aton sa kanyang gagawin kung sakaling mangyari ang ganoong senaryo. Sinugod niya si Delino. Nagpalitan sila ng sipa at suntok. Sinusubukan ng nilalang na makalmot itong si Aboy ngunit hindi tinatablan nito ang kanyang katawan dahil sa taglay na kunat at kabal nito at sa malalakas na mutya na tangan niya. Hahayaan kitang maglaro, pero hindi mo ako magagawang talunin kahit na anong gawin mo. Napakayabang mo, kahit ito na ang huling gabi mo. Panunuyan ng nilalang sa kanya. Dito inusalan ng orasyon at dasal ni Aboy ang mga mutya niya at sinamo ang mga ito na makiisa sa katawan niya. Bigla namang uminit ang kanyang pakaramdam at kakaibang talas at lakas ng paningin ang naramdaman niya. Ngumisi siya ng nakakaloko sa kalaban. Pagkatapos ay bigla siyang nawala sa paningin nito at lumitaw sa likuran niya. Siniko niya ito ng malakas. Sa biglaang pag-atake na yon ay napasukan ng dugo ang nilalang. Bago pa ito matumba
ay lumipat agad siya sa harapan nito at tuhod naman ang ginamit niya. Tumama naman ito sa baba ng matandang aswang, dahilan para matumba ito. Alam kong matalino ang uri mo at hindi kayo basta kalaban. Kaya't pinagandaan kita. Pero mukhang ako yata ang hindi mo napagandaan. Masyado kang hambog bata ka. Ikaw na mismo ang nagsabi. Mahirap kalaban ng mga kagaya ko. Parang kidlat din sa bilis dahil biglang nasa harapan na ni Aboy ang gabunan na si Delino. Sinikmuraan siya nito. Nahirapang makahinga si Aboy dahil sa atake na yon. Napasadsad naman siya sa lupa at nagtamo siya ng mga galos dahil doon. Ngunit ilang sandali lang din ay naghilom ang mga ito. Marahan namang tumayo si Aboy at muling hinarap si Delino na noon ay nakatayo pa rin at tila ba hindi natitinag sa kanya. Muli nilang sinugod ang isa't isa at sa puntong yon, parehas na napapantayan nila ang lakas ng bawat isa. Doon na pagtanto ni Aboy na talagang matatalo ang kanyang ama dahil hindi basta-basta ang lakas ni Delino. Hindi siya ang tipo ng kalaban na agad mong matatalo. Tumagal din ang labanan sa pagitan nila. Ngunit sa tinagal, nang hihina na ang kalaban ni Aboy at kinuha niya itong pagkakataon para tapusin na ang labanang yon. Kinuha niya ang punyal na nasa lupa. Inusalan niya ang mga tangan niyang mutya at pahiramin ng lakas at kapangyarihan ang punyal niya. Nang biglang uminit ang sandatang hawak niya, pinukulan niya agad ng tigalpo itong si Delino para hindi ito makagalaw pansamantala. Sa kanya inihagis ang punyal na hawak niya sa sentro ng dibdib nito. Naglikha naman ito ng dahang-dahang pagliyab sa katawan ni Delino na unti-unti nang sumiklab. Samantala, naroon pa rin sa may bubungan ng bahay ang mga alipores ni Delino. Pinukulan niya din ng mga orasyon at tigalpo ang mga ito para magkusa itong mahulog mula roon. Nang nasa lupa na sila, ay agad na tinawag niya si Anton para bigyan siya ng itak. Lumabas naman agad ito at binigay sa kanya. Tinaga niya ang mga ito at gaya ni Delino ay nagliyab din ang mga ito hanggang sa tuluyang maging abo. Nakarating ang pangyayaring yon sa iba pang kauri ni Delino. Tinandaan ng mga ito si Aboy at tinawag nilang ang kinatatakutang binata na may karga ng 4 na mutya kontra gabunan. Wakas. Okay, so yon. Para sa akin, napakalakas ng kwento ni Aboy. No, nakakalungkot lang sa part ni Aboy na si Delino yung pumatay sa ama niya. Which is, yun nga, nasabi niya naman sa bandang dulo na talagang mahirapan yung tatay niya kasi sobrang lakas din talaga ni Delino. Although alam naman natin na gabunan, hindi lang basta gabunan, matandang gabunan. So, once na umabot ka sa ganong karunungan bilang gabunan, talagang yung kakayahan mo iba na rin. Kaya lang, wala tayong magagawa. Yung karga ni Aboy, sobrang lakas. Diba? 4 na mutya. Pangil ng kidlat, mutya ng tubig, saka ano pa yung isa natin? Yung bato mo, tapos may isa pa. Basta yun na, bulalakaw yan. Alam naman natin na kahit isa dyan, napakalakas talaga. So, yun, tama naman yung nangyari. Ang akala ko lang, sa ending, papamanahan ni Aboy itong si Mio o si Anton ng mutya. Pero feeling ko bitin tong kwento natin kasi may part na parang hindi pa to yung huling laban ni Anton, no? Ni Aboy. So yun, sana magkaroon ng part 2 o series natin. Ang ganda nito. Isipin nyo, binatang antingero tapos gabunan, di ba? Kumaga angkan ng gabunan yung nangyari. Saka hindi lang antingero to, kinatatakutan tapos may 4 na karga ng mutya. So yun. Kayo mga kabaryo, kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos sa mga
kababaryo kung nakikinig, kung umabot kayo sa punto na to, punta kayo sa TikTok natin. Doon tayo nagla-live para makapag-usap din tayo. Tapos yung shoutout ko sa inyo, baka next upload natin o sa susunod para maipon. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.